Breakout star sa Summer League, kinandado agad ng Lakers. Edwards, nagpakatotoo sa tambalan nila ni LaMelo. At Golden State, umaangat, nawala na sa heat ang pagpipilian ni LeBron. Binago ng Lakers ang kanilang roster ngayong off-season at nagdagdag pa ang team ngayong araw sa pamamagitan ng pagpirma kay Arthur Kaluma matapos ang kanyang kahangahangang performance sa NBA Summer League sa Las Vegas ayon kay Shams Charania. Ang pagpirma ng Lakers sa kanya ay para sa isa sa kanilang two-way contracts kaya kailangan munang magbakante ng isang pwesto sa roster upang makumpleto ang kasunduan. Bago ang kasunduang ito, napunan na ng Lakers ang lahat ng tatlo nilang two-way contracts nina second-year guard Chris Manyon at mga rookie na sina Peter Suder at AK Okereke. Ibig sabihin, isa sa tatlong players na ito ang kailangang i-waive upang magkaroon ng pwesto para kay Kaluma. Bilang posibleng palatandaan, si Suder lamang ang hindi naglaro sa huling Summer League game ng Lakers. Isa si Kaluma sa mga pinaka-namukod-tanging player ng team sa Summer League sa Las Vegas at malakas ang ipinakitang kaso upang mabigyan ng pwesto sa roster. Para kay Lakers Summer League coach Ty Abbott, ang kakayahan niya na umangkop sa iba't ibang tungkulin habang patuloy na nag-aambag ang pinakamalaking impresyon sa kanya. Nagpakita siya ng napakalaking versatility at naging matatag siya sa buong tournament. Napaka-konsistente niya sa pag-shoot, depensa at sa maraming bagay na ginawa niya para sa amin. Nagbago-bago ang kanyang papel habang nagpapatuloy ang Summer League. Sinabi ni Abbott sa clutch points matapos ang huling laro ng Lakers sa Las Vegas. Marami siyang nagawa kahit hindi nakasentro sa kanya ang mga play. Malaki ang naitulong niya sa effort plays, paghabol sa rebounds, pagtakbo sa transition, pagkuha ng mga deflections, at mahusay na paglalaro. Naglaro si Kaluma sa 7 Summer League games para sa Lakers, kabilang ang California Classic at Las Vegas Summer League. Nag-average siya ng 17.3 points, 3.7 rebounds at 1.7 assists habang nagtala ng 55.1% field goal shooting, 38.9% mula sa 3-point line at 79.2% sa free throw line. Nagpakitang gilas siya sa NBA Summer League lalo na sa laban kontra Mavericks kung saan nagtala siya ng 34 points, 5 rebounds at perpektong free throws habang nag-shoot ng 6 of 10 sa 3-point range. Dahil sa kanyang mahusay na laro, ginawa siyang mas sentro ng opensa ni Coach Abbott at nagsimulang magdisenyo ng mga play para sa kanya. Pinuri rin ni Abbott ang malaking pag-unlad ni Kaluma mula sa kanyang panahon sa G League. Bago ang Summer League, naglaro siya para sa South Bay Lakers kung saan nag-average siya ng 13.8 points, 4.6 rebounds, at 1.5 steals sa 40 games at tumulong sa team na umabot sa G League Western Conference Finals. Bilang bahagi ng kanyang two-way contract, inaasahang gugugol si Kaluma ng malaking bahagi ng season sa bagong pangalan na Coachella Valley Lakers. Sa ilalim ng naturang kontrata, limitado lamang siya sa paglalaro ng hanggang 50 NBA games sa loob ng season. Sa kabilang balita naman, alam ni Anthony Edwards na hindi magiging parang kwentong pambata ang buhay kasama ang kanyang bagong kakampi. Dumalo ang star forward ng Minnesota Timberwolves na si Edwards sa Fanatics Fest sa New York nitong nakaraang weekend. Habang nasa isang panel discussion, tinanong siya tungkol sa bago niyang kakampi na si LaMelo Ball. Tinalakay niya ang inaasahang samahan nilang dalawa sa backcourt at nagbigay ng isang tapat na pahayag. Siguradong magkakaroon ng mga panahon na maganda ang takbo at mayroon ding hindi. Sa unang taon namin na magkasama, baka mas marami pa nga ang mga hindi magagandang resulta, pero ipagdiriwang pa rin namin ang lahat, ang mga tagumpay at maging ang mga kabiguan at haharapin namin ang bawat isa sa mga iyon, sabi ni Edwards. Nakuha ng Timberwolves si Ball, isang former All-Star 24 years old, sa isang malaking trade mas maaga ngayong buwan na kinasangkutan ng ilang players at maraming future draft picks. Bilang isang player na may average na 20 points kada laro sa kanyang career, inaasahang si Ball ang magiging pinakamahusay na backcourt partner na nakasama niya na 24 years old din, lalo na't matagal nang nangangailangan ang Minnesota ng dekalibreng player sa posisyong iyon. Gayunpaman, kilala si Ball bilang isang pabago-bagong player. Madalas nasa kanya ang bola, kumukuha ng mga shots na minsan ay hindi maganda ang desisyon at madaling makagawa ng turnovers habang sumusubok ng mga flashy o highlight reel na assist. May mga ulat din noon na nagsasabing
hindi umano maganda ang kanyang work ethic. Dahil dito, malinaw na inaasahan ni Edwards na daraan sila sa ilang pagsubok at panahon ng pag-a-adjust sa simula ng kanilang pagsasama bilang magkasangga. Samantala, nakatanggap ang Golden State Warriors ng kinakailangang positibong balita ngayong araw, ilang minuto lamang matapos lumabas ang ulat ng isang ESPN insider na tila nagsasabing bumaba ang tsansa ng team sa pagkuha kay LeBron James. Sinabi ni Mark Spears, senior NBA writer ng Andscape, sa programang NBA Today na may isang NBA head coach na nagsabing ang Golden State, Cleveland at Philadelphia ang mga teams na pinaniniwala ang pinagpipilian ni James. May narinig ako mula sa isang NBA head coach. Ito lang ang pinakahuling impormasyon na narinig ko, na ang narinig nila ay Philly, Cleveland o Golden State, sabi ni Spears. Iyon din ang pinakahuli kong narinig, pero maaaring wala rin itong ibig sabihin. Mahalagang tandaan ang paglilinaw ni Spears. Ibinabahagi lamang niya ang impormasyong narinig ng isang coach at hindi niya sinasabing formal nang pinili ni James ang tatlong team na ito o tuluyan ng inalis ang iba pang mga interesado. Ngunit para sa Warriors, nakakatanggap lamang ng hindi kanais-nais na ulat mula kay Shams Charania, NBA insider ng ESPN. Ang pagkakasama ng Golden State sa listahan ni Spears ay isang magandang senyales. Ilang sandali bago iyon, iniulat ni Charania na sa nakalipas na 2 linggo, ang pangunahing pinagtuunan ni James ay ang tatlong team sa Eastern Conference, ang Cleveland, Philadelphia at Miami. Ayon kay Charania, kabilang pa rin ang Warriors at Timberwolves sa 5 teams na naghihintay sa desisyon ni James, ngunit hindi sila kabilang sa mga teams na pangunahing nakakuha ng kanyang atensyon. Ibang larawan naman ang ipinakita ng impormasyong ibinahagi ni Spears. Sa listahan ni Spears, nanatili ang Cleveland at Philadelphia ngunit pinalitan ng Golden State ang Miami na nagpapahiwatig na maaring mas malaki ang papel ng Warriors sa career para kay James kaysa sa ipinahiwatig ng ulat ni Charania. Nananatiling hindi tiyak ang magiging desisyon ni LeBron dahil magkakasalungat ang mga ulat tungkol sa kanyang susunod na team. Ayon kay Charania, sinabi ng ahente ni James na si Rich Paul na natanggap na ni James ang lahat ng impormasyong kailangan niya mula sa mga interesadong teams at nasa kanya na ang final na pasya. Wala pang napipiling team at wala ring takdang oras para sa anunsyo. Bagamat lumalabas na mas positibo ang usapan para sa Golden State, hindi pa ito nangangahulugang sila na ang paborito. Malaking dahilan ng interes sa Warriors ang posibilidad na makasama ni James si Stephen Curry at ang lokasyon ng team na malapit sa kanyang pamilya sa Los Angeles. Gayunpaman, nananatiling bukas ang lahat ng posibilidad. Gayunpaman, matapos ilagay ng ulat ni Charania ang tatlong team sa Eastern Conference sa unahan ng Warriors, ang simpleng pagkakasama ng Golden State sa isa pang listahan ng tatlong pangunahing teams ay isa ng malaking positibong balita para sa Warriors fans.